Mga pondong dapat paglaanan, lalo na sa buhay ng ating mga overseas Filipinos, mga overseas Filipino workers, sa kanilang mga kaanak at sa ating lahat. Ito po ang inyong bantay, OCW. Ako po, si Susan K. Siyempre, all the way from Dubai, nandito po sa Maynila, si Joyce, para muli nating pag-usapan itong napakahalagang topic na ito. Ano nga ba itong emergency fund, Miss Joyce? Yan, emergency fund, lagi natin itong naririnig kasamang Susan. Ang emergency fund is isang pondo na iniipon natin siya over time that is equivalent to 3 to 6 months of your expenses. Expenses mo kung saan ka naka-destino or your host country, and expenses din dun sa home country mo nung yung mga pamilya. Hindi naman siya like one time na iipunin mo siya. It's just that over time, in trickles, i-apportion mo siya. Let's say, for a year, mapupunuan mo na yung 3 to 6 months na emergency fund. And depende din yun sa kakayahan mo kung paano ba makabalik. Gusto ko lang iklaro na talagang pang-emergency siya sa mga bagay na may pangyayari na naputol yung pinagkikitaan mo, nawalan ka ng trabaho, medical disability ka. Ito yung sasagot. Ito yung magkukusyon ng mga pwedeng mangyari kung wala kang tamang pangangasiwa, wala kang pera, di ba? Ito yung, kaya tinawag siya na emergency fund. That's why, mga kababayan natin, kailangan i-define natin, ano ba yung emergency? Kaya ibig sabihin, match sila. Nagmamatch yang fund na yan mula sa nagpapadala at syempre lalo pa dun sa pinapadalhan. Correct. Dapat alam mo ano yung tinuturing na emergency. No? If yung makanganak yung kapatid mo, hindi yan emergency. Because 9 months yung gestation period. Okay. Nun, unless it's critical na nagkaroon ng aksidente, biglang kailangan yon. But you have to set ano talaga yung definition ng emergency between you and your family. Hindi emergency yung sale, hindi emergency yung midnight madness, or hindi emergency na magko-concert dito yung isang sikat na mga boy band, hindi po yun emergency. Tuition fees. Yan, no? Hindi. Hindi Kasi rin ang emergency tuition fee fee, yan. dapat Emergency siya, fund. nasa sinking fund siya actually, Okay. or may bucket list fund ka na dapat unti-unti binibuild mo yan talaga. Kasi anticipated naman eh. Yes. O, di ba? After 6 months, mag-enroll siya ng isa sa kolehiyo. After 1 year, yung isa na naman sa... Tama. O, di ba? Yun ay ini-space out. Tinatawag po natin, naggagawa tayo ng nest egg para sa particular expense na yun. Yung emergency fund is something that you were not able to prepare, no? And unforeseen, biglang nagkaroon ng ondoy, no? Yan, kailangan mo talaga ng emergency fund. Nung halimbawa na nawalan ka ng trabaho, especially po sa abroad, hindi ganun ka-secure ang kalagayan ng ating mga kababayan. They don't need to provide you a reason kung bakit ka nila aalisin. Kasi sinabi na, it's your last day today, leave and go pack your Ganun bags. agad? Okay, Wala po. man lang notice? Of course, medyo notice. Agad-agad. Pero kung tinanggal ka, Oo. hindi ka na makakapag-contest. Bibigyan ka lang ng time kung kailan ka, whatever remunerations will be left, ibibigay sa'yo. But still, nasa utak mo na wala ka ng trabaho. Sira ang Stop budget. na. Yes, correct. Oo. So, dapat ma-establish natin na una-una, magkano ba yung expenses mo? Expenses dun sa home country mo, no? Pagsamahin mo yon, that's the amount that you have to unti-unti i-build na maging emergency fund. And hindi mo siya ilalagay sa mga fund channels na matagal ma-liquidate kasi dapat liquid siya. So, sinasabi mo, Joyce, yung emergency fund, katumbas dapat ng expenses? Yes, opo. Okay. 3 to 6 months of your expenses. Na itatabi niya. Yes, not only sa home country, Pilipinas, but also dun sa host country naman ng ating kabayan. Kailangan pagsamahin mo yon at within 3 to 6 months na expenses mo, nakatabi siya. Saan natin siya ilalagay? Sa mga madaling i-liquidate, no? Pwede sa physical cash, pwede na ATM, or pwede din sa basta madali lang siyang i-convert na money. And of course, meron sa Pilipinas, meron din sa host country mo. Hindi Teka, pwede klaruhin sa iba. natin. Siyempre, may pera, may budget dyan, emergency fund nga kung tawagin. Eh, may nangutang. Pwede ba pautang yan? Hindi siya kasali sa bagay na dapat ipautang because pag ikaw may emergency, what will happen? Mangungutang ka din, di ba? You cannot cure the same disease with that. So, parang iniisip natin na ito ay para sa akin, no? We should show ourselves care na
in a sense, we're buying peace of mind eh. Para itong mga nag-insurance, no? That is why we buy medical insurance, fire insurance, car insurance, because alam natin na may risk. Pero yung mga emergency to, risk din siya. Hindi mo rin alam kailan ka mawawala ng work. Hindi mo alam kailan ka magkakasakit. But still, kung ipapautang mo siya, what will happen to you? Dapat ikaw din isipin mo. Ikaw, you cannot be charity if you yourself is charity. Di ba? Ang ganun yung sinasabi natin. So, hindi talaga pwede. Huwag gagalawin yan. Iwalay mo siya. Parang isipin mo, wala siya. Wala talaga siya. At nakakatuwa na dapat i-orient natin, no? Hindi lang tayo, i-orient natin yung lahat ng kasama natin sa buhay na ang emergency fund ay tunay na emergency talaga, yung hindi natin nakita. So, ano yung tips natin na gano'n, no? 3 to 6 months, iipunin natin. No? Overtime, hindi yan biglaan. Pwedeng mas sumobra pa, hindi ba? Yes. Hindi lang siya tali dun sa 6 months. Kasi may extraordinary or prolonged talaga yung mawawalan ka ng work, no? You should keep the emergency fund in 2 locations. Yung sabi natin kanina, sa Philippines at sa host country mo. Because parehong may exposure ng emergency, walang passport yan, kahit saan nakakarating siya, di ba? So, dapat po meron. Dahil yung isipin mo, yung pamilya mo sa Pilipinas, nagkaroon ng emergency, may na-aksidente, di ba? Saan siya tatawag po sa'yo? Halimbawa, natutulog ka, hindi mo na alam yung risk na nangyayari sa pamilya mo. Yan. So, dapat, kasi pag may mga emergency, talagang tuliro na yan. Hindi na alam kung anong gagawin. Totoo. So, number 1 is to keep the funds in 2 locations. Kailangan talaga meron sa Pilipinas at meron din sa host country para whatever exposure you can handle. Okay. Number 2 is keep them liquid. Hindi pwedeng naka-time deposit. Hindi mo mawi-withdraw agad-agad yan. So, dapat merong portion na nasa physical money mo. For example, in any absurd situation, nag-declare ng war dun sa host country mo, kailangan mong umalis, bitbit mo na siya. No? And kung halimbawa naman po na sa Pilipinas, kailangan naka-ATM siya na madaling ma-withdraw, pwedeng ihiwalay natin na ATM para hindi siya kasama sa regular budget natin. Okay, so madaling kunin. Pero wag basta-basta kukunin kung hindi talagang emergency. Yung pangatlo po is build the right size funds. Baka naman po, nakuha na natin yung 3 to 6 months. As ikaw, able ka naman, kaya ng skill mo na magkatrabaho agad. Hindi ka naman, kung ba mawalan ka man ng work, I can easily find work or replace the income that I'm having, yung naghinto. But, meron din po kasi tayong tinatawag na opportunity na mamimiss natin kung masyado nating nilakihan yung emergency fund. Pwede na yung part of it na sobra na ako o safe na ako dito, i-invest nyo naman po sa higher yielding. Kasi yung walang yield yung emergency fund mo wala siyang interest. Dahil liquid siya, kailangan mong makuha. Ito po, kung halimbawa ilalagay natin siya sa stocks or ilalagay po natin siya sa higher yielding time deposits, yan, mas ma-maximize natin yung pera natin. So, tamang timpla lang ng emergency fund ang pag-usapan natin dyan. Okay, so tamang timpla, basta palagi na available siya at nandyan lang siya. Alright? So, keep the funds in 2 locations, host country, home country. And number 2 is keep them liquid. And number 3, get the right size that works for you both. Thank you very much, Joyce De Lovieres, mga kaibigan, ng ating host ng kanyang Pera Eskwela para po sa ating mga overseas Filipinos, overseas Filipino workers, mga kaanak, at sa ating mga kababayan para po sa ating lahat. Ito pong personal finance advocacy ng inyong Bantay OCW Foundation. Para po sa ofnmedia.net, ako po si Susan Kay.